kaligayahan po sa oras na ito na ating pinupuri ang Panginoon at binabalik ang luwalhati, isang pagsamba para sa kanyang sagawa. Ang banal na bautismo sa oras na ito, sa pagtanggap ng puspusan at seryosong dedikasyon ni Sister Elena sa ating Panginoon bilang kanyang personal na tagapagligtas sa kanyang buhay at pananampalataya. Sister Elena. Thank you, purihin ang Panginoon sa mapagpalang hapon sa araw po ng linggo ngayon. Mga minamahal mga kapatid, Sister Elena. Napakabuti ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo matapos po ninyo maunawaan ang maraming pinag-aralan at napagpalit nyo sa banal na kasulatan. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Tunay, ginamit ang unang-una ang Holy Spirit po ay nasa inyo pag-aaral. Ginamit po ito mga kapatid sa inyo po na Zoom online study ng Word of God. Maging ang panguna rin yung Brother June, tumikit. Kaya nga sa oras pong ito, kaligayahan po natin na magtipon dito sapagkat ang Diyos ay patuloy na kayong sibiyaya. Sa pamagitan po ng banal na bautismo, ito po ay magiging memory po ninyo. Hindi lang ngayon, kasi kapag dating ng Panginoon. Ano po? Na kapag tatayo kayo ng legacy, ng pananampalataya, spiritual po, na ang Diyos tutulungan kayo para gamitin din kayo na sa pagdala ng Ebanghelyo. Kaya nga ang sabi po ng Gospel, isa niya po Sir Pablo ay sulat ng Panginoon. Pag dumating sa inyo ang Banal na Espiritu Santo, ay tatanggap kayo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. 1 verse 16. Kaya nga ang habang ito ay isang commitment nyo sa Panginoon, spiritual. Binabanggit ko nga po sa ibang mga kapatid natin ay pagpapakasal kay Kristo. Alam ko naman po na pagamat pwede ko man mabanggit na maraming bagay sa akong ito. Ilang mga kabilin ko po, ang salita ng Panginoon po ay maging lifestyle din ng Sister Elena. Po, kasi powerful, laging buhay sa atin ang mga anak niya. Lalo pang magbibigay ng pag-asa. Ang Holy Spirit, andyan lang po na hindi tayo iniiwanan ng Banal na Espiritu. Ang tao lang po, pag may problema, ang lumalayo, lumilihis sa Banal na Espiritu. Pero ang promise niya, hindi na tayo pababayaan. Kaya nga't ang banal na bautismo po ay sabi sa Biblia, nabasa, ito rin na napamitan yung pag-aaral online through Brother June, ay yun pong through baptism and immersion. Kaya narin po tayo, hindi ko po kayo pupunta na dito sila. Ano po, yung pouring sprinkling, yung tujip. Kaya nasa po tayo ngayon. Ito ay ang paglilibing ng kasalanan. Nawa, sa biyaya ng Diyos ay patuloy niyo tanggapin. Ang kaligtasan po ay sigurado sa Panginoon. Pero ito po ay meron iba't ibang step na karanasan na tayo yung niligtas ng Panginoon. Mula ngayon, tapos ng bautismo, ligtas na po kami. Amen. Pass, ano po, yung first na karanasan ninyo. Pero kayo po ay ililigtas sabi sa Korinto at siya ay tapos magligtas. Kanyang inililigtas ang tao at ililigtas pa hanggang sa kanyang pagbabalik ay magliligtas siya. You will experience salvation through Christ, by His grace and through your faith sa pamagitan ng pananampalataya. Walang sino mang makapagliligtas. Kahit na sino po sa mga tao, kahit na anumang bagay na asahan natin, hindi rin yung mga naipon yung salapi. Walang kaligtasan sa mga bagay sa nito. Kundi kay Kristo lamang. So, ang Holy Spirit ay
ating purihin ang Panginoon dahil sa Kanya. Inakay po tayo dito. Kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magkakasama sa Diyos. So, ano po? Because of God's love, tayo ay naparito upang isagawa ang banal na bautismo. Brother Chris, pwede po kayo mag-pray. Dalangin po tayo. Panginoon Diyos, may pagkakataon mo rin. Nagpapasalamat sa iyo na kami bilang kapatid ng palataya na yung naging sa akin Diyos. Pasalamat ko. Ay narito kami upang talaga po process mo, Diyos kami at Len. Dinadalangin po namin sa iyo na ipagpasin ko po ang pagpalain. Ang paglalakbay sa magulong panagaling sa mundo nito. Sa mga kamay mo sa lahat po namin sa kanyang buhay. Ganun din po ang kanyang pamilya, ang kamay niya. Kaya na kayo ang Panginoon. Ihanda niyo po ang base sa amin sa pagdating. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya ng hindi galing sa sarili namin. Hindi galing po sa lupa. Maraming salamat sa Panginoon sa iyo. Pagkabay. Sa po namin, kayo sa patuloy na sasalutan sa amin. Kung bautismo po na ito ay magbubukas ang maraming Sister Len, tunay niyong anak sa makinig sa inyo. At pagkatunagan buhay sa huling sa likod ng pagkakas. Ang dalangin, akala po lahat sa matunis ang pangalan namin Panginoon. Kapatid, isang kaligayahan po sa oras na ito na ating pinupuri ang Panginoon at binabalik ang luwalhati, isang pagsamba para sa kanyang sagawa. Ang banal na bautismo sa oras na ito, sa pagtanggap ng puspusan at seryosong dedikasyon ni Sister Elena sa ating Panginoon bilang kanyang personal na tagapagligtas sa kanyang buhay at pananampalataya. Sister Elena, matapos mo pong mapag-aralan ang salita ng Diyos, ikaw ay nakaunawa sa kanyang mga salita. Ikaw ay nagtalaga na kahit na maraming mga trials, challenges sa buhay, tanging ang banal na Espiritu Santo yung nangusap sa inyo at ikaw ay hindi nagdalawang isip kundi tumanggap sa Kanya. Sa pamagitan nito ay magkakaroon ka ng kaligtasan sapagkat pangako ng Panginoon na kapag ikaw ay nagtalaga sa Kanya. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Isang pangako na may kasiguruhan at tunay na iyong mararanasan ng Panginoon sa iyong buhay. Sister Elena, ang banal na bautismong ito ay paglilibing ng kasalanan at pagtalikod sa lumang pagkatao. Ang karanasan ng ating Panginoon sa ilog ng Jordan nung siya ay bautismuhan ni John the Baptist, lumapag ang isang kalapati at simbolo ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga't sa oras na ito, 100% ang ating pananampalataya, ang Holy Spirit ay naririto sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, siya ay omnipresence, laging naririto at kahit saan man ang kanyang presensya. Bilang ministro ng Ebanghelyo Adventista del Sétimo Día, ikaw, Sister Elena, mahal na kapatid kay Kristo, ay aking binabautismuhan ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo
Amen. Praise God. Inamahal po naming Diyos na mapagpala, makapangyarihan sa lahat. Kayo na may lalang ng sanlibutan, kayo rin ang nagkaloob ng buhay sa bawat isa. Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Abraham, kayo rin ang Diyos ni Sister Elena, ngayon at magpakailanman, sapagkat kayo ay aming pinapanampalatayanan. Alam namin, Panginoon, matapos ang ilang pag-aaral, ay patuloy na igagawad po ninyo ang inyong banal na Espiritu Santo upang lalo pang maging uhaw at gutom sa espiritual na mga bagay pagkain at patuloy niyong bubusugin sa pamagitan ng inyong salita. Si Sister Elena, kung magkagayon gagamitin siya sa inyong gawain, hindi lamang ang mga kapatid na kasama sa pag-aaral doon sa online. Pagpalain, O Diyos, aking dinadalangin sa oras na ito, ang kanyang mahal na asawa, kanilang mahal na anak, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kapatid, lalo tigit. Siya na nagtalaga sa inyo, alam po namin na hindi niyo siya pababayaan. Anumang mga pagsubok sa kanyang pananampalataya, Panginoon, tutulungan niyo siyang magiging matatag, hindi lamang sa kanyang paglilingkod sa inyo, kundi sa kanyang mga panukala sa buhay. At lalo tigit sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, maging witness siya, maging instrument sa pagdadala ng Ebanghelyo. Doon sa Norway, pagpalain, O Diyos, ang maraming mga tao pa nalalapit sa inyong paanan sa pamamagitan ni Sister Elena. Pagpalain, O Diyos, ang kanyang pananampalataya. Tulungan niyo silang sambahayan, ang pamilya. Magkaroon silang patuloy ng family worship at magiging saksi sa kanilang mga kasamahan doon sa kanilang lugar. Salamat, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Lalo tigit, ang inyong banal na Espiritu Santo, ang aming pinananaligan, patuloy kayong gumawa sa kanyang buhay at hindi lamang ang pagtatalaga sa oras na ito, kundi hanggang sa inyong muling pagbabalik, siya ay mahanda at ang kanyang buong sambahayan. Ito po ang aking dalangin, Sister Elena, sa pangalan ng Ama at kapangyarihan ng langit, at pag-ibig ni Jesucristo bilang ating tagapagligtas, ang pangasiwa ng Holy Spirit sa inyong buhay ay patuloy niyong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Okay, magandang hapon po sa lahat, lalo na sa mga viewers natin sa online. Ngayong hapon, mayroon tayong uling tagumpay sa The Gospel of Jesus Christ Ministry. Kabaptize lang po ni Sister Elena dito po sa Adventist University of the Philippines. Mayroon tayong konting interview si Sister Elena. Galing po siya sa Norway at bumakasyon dito sa Pilipinas, pero ayaw niyang babalik sa Norway na hindi niya matanggap ang baptism. So ngayong hapon, Sister Elena, konting interview. Kasi ngayon ay Seventh-day Adventist na po kayo. No? Pamilya na po kayo ng Panginoon. Kumusta po ang inyong pag-aaral sa salita ng Panginoon online? Gusto naming mapakinggan ang iyong testimony. Tapos yung ngayon na nabaptize kayo, anong resulta para sa iyo na tumanggap kayo sa Adventist na pananampalataya? Nag-start po kasi ako talaga nung nag-pandemic. Dati ko akong Catholic. Tapos parang kiramdam ko noon kaya nag-church ako. Mag-start pa ako nung maliit pa ako, 6 years old. Palagi ako nag-grocery. Tapos parang wala nangyayari sa pag-grocery ko, maliit pa ako. Tapos wala na ako namigay kami sa lola ko. Yung lola ko nag-test sa akin na mag-rosary. Every 6 o'clock, kailangan talaga nandun ako nananalangin ng rosary. Tapos, ready na kailangan after Sunday, kailangan ready na mga isusuot. Nagme-medlas, kaya maganda. Tapos, unti-unti, malaki ako. Maganda ko, parang meron niya sa buhay ko. Parang masungit sa akin lang yung lola ko. Hinahanap ko, meron pa rin talaga down ako. Tapos, itong
although nagsisimba ako, naniniwala naman ako na may Diyos talaga, pero hindi talaga katulad ng ngayon. Hindi nagbabasa ako ng Biblia. Ngayon, iba na talaga. Parang lumalawak yung paniniwala ko na may Diyos. Nakakatulong yun. Oo, malaki. Lalo na nung nag-start ako na sumasama sa online Bible study ng pandemic. Doon ko talaga naunawanan kahit di mo siya nakikita, pero talagang nandyan lang siya sa tabi. Ganun. Tapos, unti-unti na ngayon, doon na nag-start na yung mga kaibigan ko. Susunod talaga dahil sa pagbabasa ko. Wala tayo ko sa kanya talagang hindi ako nagkakasakit. Ganon yung mga inaaral ko talaga, lalo na yung nagkasama ko sila, Sister Jen. Lalo malaki talaga yung natutunan ko, yung inaaral ko, yung salita doon. Tapos talagang inaaral ko yung mga memory verse. Tapos kailangan ko aralin yung mga memory verse doon kung meron akong problema. Ganun. At hindi talaga ako nagdadaw sa na mayroong Panginoong Diyos. Ngayon inaaral ko na talagang maayakan ko ko yung pamilya ko, yung asawa ko. Kasi yung asawa ko ay isang Protestant pero hindi sila masyadong palabasan ng Bible. At saka yung anak ko din, gusto ko rin siya ma-invite sa anak ko sa Adventist. Kaya, Malaki. pero ngayon na nabaptize na kayo, anong naramdaman niyo? Feel ko talaga nandyan ang Holy Spirit. Oo, nandyan Holy Spirit, sinusundan ako, ganun. Pag sinabi ko lang na minsan na-feel ko talaga na pag may nawawala akong isang bagay na hindi ko talaga maalaala, sabi ko, Holy Spirit, tulungan mo naman akong makita. And so, in a few minutes, makita ko na siya. Kasi medyo magulo minsan yung yung lugar, yung higaan, gano'n. So, nandun talaga siya malayo pa rin. Talagang malaki yung pananampalataya ko lalong yung nabaptize na ako. Sister Elena, pinupurihin ko ang Panginoon sapagkat pumunta talaga kayo dito sa Puting Kahoy at maranasan ang baptism. So bago natin ito tatapusin, tayo po yung manalangin. No? Manalangin po tayo. Dakilan naming Diyos, pinupuri namin kayo, Ama, sa victory, tagumpay sa aming Bible study, sapagkat nakikilala ng aking kapatid ang pagmamahal ninyo, pangangasiwa sa kanyang buhay. Malaki po ang pagbabago, Ama, sa pag-aaral sa inyong mga salita. Salamat sa inyong banal na Espiritu. Kung hindi siya nangangasiwa sa kanyang buhay, ay hindi nakikita ng aking kapatid. Pero salamat, Panginoon, na kayo ang namumuna at hanggang sa araw ng kanyang bautismo. Sa hapon pong ito, uuwi ang aking kapatid papuntang Marikina. Nawa ang inyong gabay, Panginoon, pangangasiwa ng inyong Santong Espiritu hanggang salubungin kayo. Huwag nawang mahiwalay sa Kanya, bagkus pababanalin ninyo ang aming kapatid hanggang makauwi kami sa inyong tahanan. Sa hapon pong ito, kami magkahiwalay at uuwi din po siya sa Norway. Hindi magtatagal ang aking panalangin, Panginoon. Ingatan ninyo siya at ang kanyang buong pamilya. Pati ang kanyang trabaho, Panginoon, inyong pagpapalain. Salamat, Lord, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ako'y aming hinihiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sister Elena, ito po ay kaloob ng iglesia sa inyo at aming iniabot sa inyo ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa John 5:39 ay patuloy pong saliksikin o search the scripture at sa hindi natin alam meron tayong buhay na walang hanggan po, eternal life na matatanggap kapag tayo po ay laging nagbabasa, nag-aaral ng kanyang salita. At ang sabi niya sa John 17, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, Jesus Christ. Na makilala po ninyo tunay ang Panginoon ng lubusan at nandoon din ang buhay na walang hanggan sa kanyang salita. Once na inyo pong makilala siya ng lubusan, siya na ang Panginoon. Ano po? Yun yung Lord and Savior
Ang aklat na ito ay hakbang sa personal na revival. Makakatulong po ito, bagamat ang pangunahin ay ang greater light, ang Word of God sa ating buhay. Pero ito pong mga aklat na ito ay magbibigay ng inspirasyon na patuloy sa inyong pag-aaral at pananampalataya. Personal revival tungkol po sa Holy Spirit, being filled with His power, the Holy Spirit. Kaya inyo pong pag-aralan, ang aming panalangin, patuloy kayong lalo pang lumakas at lumago sa biyaya ng Panginoon. God.